Balikan po natin si News 5 anchor Cheryl Cosim kaugnay sa paglilinaw ni dating Executive Secretary Lucas Bersamin na hindi siya nag-resign. Cheryl, ano pa mga sinabi ni Bersamin sa panayam mo sa kanya kanina? Jiggy, yun nga ang unang-unang nilinaw sa atin ni dating Executive Secretary Lucas Bersamin. At ang kanyang sinabi ay may tumawag sa kanyang malapit na kaibigan para nga sabihin sa kanya na he had to go. Yun yung mga words na narinig niya dito sa kanyang malapit na kaibigan. Tinanong pa natin siya kung ano pa yung mga ibang detalye ng napag-usapan nila. Hindi niya na ito ibinahagi sa atin. At hindi raw siya, ang sinasabi niya ay na parang nabunutan pa nga daw siya ng tinik. At ito daw ay prerogative ng presidente na palitan siya. At yun nga, hindi totoong nag-resign siya out of delicadeza. Magandang araw pakinggan pero hindi ito totoo. Ang tanging sulat na pinadala niya ay yung sumusunod siya sa prerogative ng Pangulo, walang resignation letter. Pakinggan natin ang pahayag ni Bersamin. Magandang pakinggan yun pero hindi naman yan ang nangyari. Kung out of delicadeza na nag-resign ako, di mayroon sanang sulat sila na lalabas. But they accepted nothing. The message was very clear that I had to go. Ako naman, hindi naman ako linta. Alam mo, Jiggy, tinanong din natin si former ES Bersamin kung kailan sila huling nag-usap ng Pangulo or kung nakausap man lang niya ang Pangulo about this. Monday night ay nagkaroon daw sila ng face-to-face na pag-uusap. Around 30 minutes silang nag-usap pero again, hindi rin niya idinitalye kung ano yung kanilang napag-usapan. Jiggy. Itong pinapakita natin na si dating Yusek Adrian Bersamin, na apo ni dating ES Bersamin, ano reaksyon na nakatatandang Bersamin dito sa pagkakadawit ng kanyang apo? Naitanong din natin nga yan, Jiggy, apo sa pamangkin ni dating ES Bersamin si Yusek Adrian Bersamin. Kahapon, sinabi ni Senator Lacson nga na ginamit umano ni Adrian ng pangalan ng Pangulo para magsulong ng budget insertions. Base yan sa sinabi ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo kay Senator Lacson sa isang tawag sa telepono. Ito, for context also, si Adrian ang sinasabi ni Zaldico na nakausap niya para kumpirma si PBBM ang nagpapasingit noong 100 billion pesos na budget. Pero sabi rin ni Bernardo, posibleng kasama ni dating DepEd Yusek Trigiv Olivar si Adrian nang tanggapin ang bilyong-bilyong pisong kickback mula sa budget insertions. Pero ang sabi ng dating Executive Secretary, hindi niya naiintindihan bakit nadadamay ang kanyang apo. Narito ang kanyang pahayag. Mahal na mahal ko si Adrian para kung sariling anak na. Napakabait na tao yan. Kaya yung pag-i-implicate sa kanya ng masama, hindi ko gusto yan. Hindi ko sinasang-ayunan yan. Jiggy, posible rin daw na konektado ang pagkakasangkot ni Yusek Adrian sa pagpapabitiw sa kanya sa pwesto. Matagal na rin daw nagkatrabaho sa kanya si Yusek Adrian mula pa noong SC days ni Bersamin. Jiggy. Yung mismong issue ng pagkakadawit ni dating ES Bersamin sa budget insertion, anong tugon niya tungkol rito? Ito, Jiggy, for context, sabi ni dating DPWH Undersecretary Bernardo kasi tinanong niya si dating Executive Secretary Bersamin kung paano marirelease itong 52 billion pesos na kickback. Ang sagot daw ni Bersamin sa kanya, we will take care of it. Diretsahang yang itinanggi ni dating ES Bersamin at nagulat daw siya sa aligasyon. Sabi niya, triple hearsay yan. Wala raw siyang alam na iniimbestigahan siya rin ng ICI kung meron lalantad daw siya. Masakit daw na madawit pero wag na raw siyang abalahin. Madali naman daw mapatunayan na wala nga siyang kinalaman sa insertions. Never daw niyang hinawakan ang anumang budget. Pakinggan natin ang kanyang pahayag ukol dito. Kahit na sino ang mag-connect sa akin dyan, hindi nyo dapat paniwalaan yan. Saka hindi ko kausap yung mga yan na sinasabing kausap ko, like Mr. Bernardo. I will be able to defend myself very easily. Sinaktan na nila ako pero hindi ako yung tao na palahiganti. Respetuhin ko sila. Yan muna ang latest. Balik sa'yo, Jiggy.
Yan pong ulat ni News 5 anchor Cheryl Cosim live mula sa TV5 Media Center. Mga kapatid, Jig Manikad po, pagdating sa mahalagang balita sa loob at labas ng bansa, dapat una sa lahat, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.